Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Samahan niyo muna ako sa pananalangin sa Panginoon. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, muli po kaming bubuklat ng iyong mga banal na salita. Sa pagbubuklat namin at pagbabasa, O Ama, ikaw po ang magturo sa amin kung ano ang mga kahulugan ng mga bagay na sinalita mo ng mga unang panahon. Na walang makapagpapaliwanag nito, O Ama, na sino mang tao, hindi niya kayang unawain ito. Subalit, pumili ka ng mga karapat-dapat na mangusap nito na ang sabi mo, wala kang gagawin kung hindi ihahayag mo ang iyong mga lihim sa iyong mga lingkod na mga propeta. Salamat, O Diyos, na binigyan mo kami ng pagkakakilala sa mga propetang ginamit mo, kina Moses, kina Elijah, kina Jeremiah, kina Isaiah, kina Ezekiel, kina Malakay, kina John the Baptist, at sa aming propeta sa huling panahon. Salamat, nakilala namin ang mga bagay na ito, O Ama, na sila ginamit mo, at lalo naming nakilala yung prophet of all prophet, O Lord God, na naghahayag sa amin, na siyang patuloy na nag-re-reveal ng mga sikretong ito. O Ama, puspusin mo lang po kami ng iyong Espiritu Santo upang i-guide kami ng Holy Spirit sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita, sapagkat ang iyong lingkod na nasa likod ng pulpito ay wala rin din pong kakayahan, wala rin din karunungan upang maunawaan ang mga bagay na ito. Subalit sagana ang iyong pag-ibig, O Ama, na ipinagkaloob mo ang Espiritu Santo. Nasabi mo siya ang magtuturo at magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na sinabi mo. Ganun pong gawin mo sa amin sa oras na ito, Ama. Samahan mo po ang iyong maliit na lingkod. Ang buong church na ito, samahan mo, Ama. Puspusin mo ng iyong Espiritu Santo ang bawat puso na makakapakinig nito. Maging handa kaming lahat sa pagtanggap ng katotohanan ng iyong mga banal na salita. Salamat, O Diyos, sa iyo pong lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Brothers and sisters, buksan natin ang ating mga Biblia. Dito muna sa Matthew chapter 24 and then sa Matthew chapter 16. No? Matthew chapter 24 verse 1 to 3. Nabasa na rin natin to. Marami na sa inyo. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, at nagbabasa kayo ng mga message, no? At titingnan natin kung paano ibinibigay ng Diyos sa atin ang mga bagay na ganito. We are in the end time. We are in the closing of time. No? Kung naniniwala tayo sa rapture, naniniwala tayo na maaaring dumating ang Panginoon anytime, just see the time. No? Ganito kasi sila nung time na yun, mga kapatid. Ang mga namumuhay nung kapanahunan ng Panginoong Hesus, ganito ang ugali nila. At dapat, meron din tayong ganito. At dapat, nandun tayo sa tamang kalalagyan upang makita natin. No? Sabi sa verse 1 to 3, chapter 24, verse 1 to 3. And Jesus went out and departed from the temple. So, umalis siya sa temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. No? So, ipinakikita yung building ng temple. Yung mga disciples. Sa verse 2, sabi, and Jesus said unto them, see ye not all these things? Sabi niya, verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Lahat, babagsak. Lahat ng bato, no? Sa verse 3, ito yung, sabi niya, and as he sat upon the Mount of Olives,
nung nakaupo si Jesus Christ doon sa Mount of Olives, the disciples came unto him privately saying, so yung mga disciples ang pumunta sa kanya privately. Amen. At nagtatanong sila. Amen. Kasi may binanggit siya na walang bato sa kapwa bato na hindi ibabagsak. No? Ang tanong nila ngayon, ito. So, alam natin, there are 3 questions here. No? Tell us, sabihin mo sa amin, when shall these things be? First question. What shall be the sign of thy coming? Second question. Third question, and of the end of the world. Ito yung 3 question nila sa kanya. At meron siyang sinagot, meron siyang hindi sinagot. No? Ngayon, ano ba ang ugali ng mga disciples? No? Naghihingi sila ng, ano ba yung sign? At meron din humihingi ng sign na puwera sa mga disciples. Ito naman sa Matthew chapter 16. Dito naman natin makikita. Matthew chapter 16, verse 1 to 4 naman. Sabi sa verse 1, the Pharisees also with the Sadducees. Pharisees and Sadducees. Ito yung mga religious people noong time na yon. Came and tempting, sabi niya, desired him that he would show them a sign from heaven. So, tinetempt nila si Jesus upang magpakita ng sign mula sa langit. Hindi pa nila nakita yung sign na galing sa langit. Kaharap na, no? He answered and said unto them, when it is evening, ye say, it will be fair weather, for the sky is red. So verse 3, and in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, and ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? Amen. Hindi nyo ma-discern yung sign of the times. Yung kinalalagyan yung time, hindi nyo alam. Sa verse 4, sabi niya, a wicked and adulterous generation. Wicked pala yung generation na yun. And adulterous. Sabi niya, seeketh after a sign. So, mga sign ng mga pinag-uusapan. And there shall no sign be given unto it. Humihingi sila, hindi sila binigyan ng sign. No? But the sign of the prophet Jonas, yun lang ang ibibigay. And he left them and departed. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo mga kapatid. No? So, kung merong message ang prophet, na ang pamagat, the seed sign in the end time. Ano ba yung seed sign in the end time? Itong mga 3 tanong dito, kung papansinin natin, merong yung unang tanong, no? Tell us, sabi niya, when shall these things be? Kasi nakaharap sila sa templo, no? Sa pagkakaharap nila sa templo, ang inaakala ng mga alagad ay yung templo na ipinapakita sa kay Jesus Christ ang sinasabi niya. Kasi dito sa John chapter 2, ang sabi, and his disciples remembered it was written, the zeal of thy house, but eaten me up, sabi niya. And he answered, sabi niya, no? And what sign showest thou unto us, seeing that thou doest these things? Sabi ng mga Hudyo, nung sumagot sila kay Jesus, then answered, sabi niya, the Jews, and said unto him, what sign showest thou unto us, seeing, sabi, that thou doest these things? Ano yung sign na ibibigay mo sa amin? Sa nakikita namin ito, sabi ng mga Hudyo. Jesus answered and said unto them, destroy this temple. Sabi niya, nakaharap kasi sila sa bato. Destroy this temple. Kasi sabi niya, walang bato sa kapwa bato na hindi ibabagsak. No, yun kasi yung usapan nila na nakaharap sila. Pero nung tinatanong, ba't mo ginagawa ang mga bagay na ito? Ba't mo sinasabi ang mga bagay na ito? Ang sabi ni Jesus Christ ngayon,
destroy this temple, sabi niya, and in 3 days, I will raise it up. Parang, iba yung pinag-uusapan, no? Doon sa sinabi niya, iba yung sinasabi niya, iba yung pinag-uusapan nila. Kasi nakaharap sila sa templo, pagkatapos sasabi niya, destroy this temple, sabi niya, and I will raise it up in 3 days. Yung usapan, yung templong bato, no? Yun yung pinapakita sa kanya. Kaya, hiwalay yung isip nila. Hiwalay yung isip nila. Sino lang ang makakakilala ng iniisip ng Panginoon ngayon? Yung lang pagpapahayagan ng Panginoon. No? Ngayon, ang sabi nila sa kanya? Sabi niya, then said the Jews, 46 years was this temple in building, sabi niya. And wilt thou rear it up in 3 days? Gigibayin mo sabi niya, at i-raise up mo sa 3 araw. 3 days lang. 46 years na itinayo ang templong ito. See how they failed the sign? How they failed to see the sign? Parang yung kagabi, no? Sabi, mayroong mga sign. Sinagot ni Jesus Christ ngayon yung unang tanong. Ang sabi niya, kailan ba mangyayaring mga bagay na ito? Ang sagot ng Panginoong Jesus ngayon, pag nakita ngayon yung maninira, sabi, no? Nasa dito sa karugtong ng 24 na ito, no? Sabi, dito sabi niya, kailan daw mangyayari? Nung giniba ni General Titus yung templo, 70 AD, naganap yung paggigiba, literally, doon sa templo. No? Ngayon, yung unang tanong nila, na kailan mangyayari yung bagay na yon? Kailangan magkaroon muna ng tribulation, sabi niya. Magkakaroon ng tribulation sa kanila, pagkatapos, gigibay yung templo. Kaya sabi niya, immediately, immediately, after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken, and then shall appear the sign of the coming of the Son of Man in heaven. Ito yung mga sumusunod. Dito sa verse 15, ito ngayon ang sabi niya. Sabi niya, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of the prophet Daniel stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Then let them which be in the house of Judea flee into the mountains. Let him which is on the housetops not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and with them that give in those days, but pray, ye, that your flight not be in the winter, neither in the Sabbath day, So, pag nakita ito, sabi niya, for then shall be great tribulation such as was, ito yung mga sinasabi niya. Yung pag dumating yung abomination na ito, no, na maninira, na pinrapis ni Prophet Daniel, gigibain ni General Titus yung templo, no? Walang natira doon hanggang ngayon kung hindi yung Wailing Wall, yung pader na lang ang natitira at doon sila nagdarasal. Kaya yung mga Hudyo, no, na nagkakalat, yung mga nangalat, humaharap sila doon. Doon sila kasi ang alam nila hanggang ngayon nandoon ang pangalan ng Diyos.
No? So natupad yung hiningi na, kailan ba mangyayari ang mga bagay na ito? Nung kausap nila ang Panginoong Jesus, no, binigyan sila ng mga sign. No? Kaya lang hindi sila nag-take heed sa sinabi ng Panginoon. Kapag dumating ito, sabi niya, magsitakbo kayo, magsitakas kayo, sabi niya sa mga bundok ng Judea. Yun ang utos ng Panginoong Jesus sa kanila. Subalit yung mga relihiyosong tao, mga saserdote, sabi nila, magsitungo sila sa templo, sa bahay-sambahan, at manalangin sila at hindi sila pababayaan ng Diyos. Pero nung pumasok sila doon, kinubkob sila ni General Titus at walang nakalabas sa kanila. Hanggang sa kinain nila ang mga balat ng puno ng kahoy. No? Pagkatapos nakainin, ilagay yung mga balat ng puno ng kahoy. Pagkatapos noon, ang kanilang mga anak, ang kanilang iniluluto upang kainin. Natupad yung prophecy sa Old Testament, nakakainin yung kanilang mga anak. No? Gaano kahalaga ang mga makilala natin, ang mga tandang ganito? No? Nasa huling panahon tayo upang maging handa tayo sa pag-agaw. At pagkatapos na mangyari ang mga bagay na ito, may kasagutan yung unang tanong. Yun ang sagot sa unang tanong. Yung pangalawang tanong, ang sabi, what shall be the sign? What shall be the sign of thy coming? Ito yung pangalawang tanong. Ano yung tanda ng iyong pagbabalik? Nagpatuloy siya ng pagsasalita, ang sabi ng Panginoong Jesus, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you, na walang makapandadaya sa iyo. No? Pinagsunod-sunod niya ang mga ito, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Nagtagumpay si Satanas sa ganito. Marami siyang nadaya. Kaya ang mga tao, sa halip na pumunta sa Panginoong Hesukristo, nagpunta sa religion. Nagpunta sa pastor. Nagpunta sa ministro. Nagpunta sa pare. No? Napailalim sila sa turo ng tao. At naging matibay ito sa kanila. No? For there shall, sabi niya, many shall come in my name. Si Jesus Christ naman ang sinasamba namin Si Jesus Christ naman ang itinataas namin. So, ibig sabihin, natupad. Natupad yung dumating ito sa pangalan ng Panginoong Hesus, sabi niya, no? Tandaan natin paano sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kumukuha rin sila, yung parang sila ay nakagrap sa salita ng Diyos. Ang kumukuha sila ng salita ng Diyos, no? Pero ibang sanga sila. No? Hindi talaga yung sanga, kung ito ay puno ng ubas, ang sanga ay puno ng ubas, magbubunga ito ng ubas. Subalit kung ang puno ay puno ng ubas at nakagrap ang lemon o kung ano yung kalamansi, ang ibubunga nitong sangang ito, kung ano yung kanyang pagkasanga. 'Di ba? Natutupad ang mga bagay na ito, mga kapatid. Tingnan niyo, lahat ng mga naniniwala kay Jesus Christ, ang sabi, sila ay mga Kristiyano. Sila ay born again, no? Sila ay nasa message. Naniniwala ang lahat ng ito. Pero kung titingnan natin, no? Kung si Jesus Christ ang puno ng ubas, mamumunga siya ubas. No? Kung iba ngayon ang nakagrap, no? Kung ano siya niya, yun ang ibubunga niya. Ngayon, sa salita ng Diyos, ang pinakabinhi, ang seed. So, the seed, itong seed na ito, salita ng Diyos, this is the seed of this end time. Ito ngayon ang pagkakakilanlan. Yung siya makikita mo dito sa seed, sa salita ng Diyos. Ngayon, sa salita ng Diyos, kumukuha lahat ito. Yung born again, yung tunay na born again, sa salita ng Diyos, mamumunga ito sa salita ng Diyos. Kasi galing siya sa salita So ngayon, yung nakagraph dito, no, sa salita ng Diyos, mamumunga ito, tingnan niyo, kumukuha sila ng buhay, nabubuhay yung sanga sa pamamagitan ng puno, ng Panginoong Hesus, siyang puno. Pero ano ang ibinubunga?
Ang ibinubunga, magbubunga ito ng religion, magbubunga ito ng Catholic, magbubunga ito ng Baptist, Methodist, Presbyterian, lahat. Lahat ng religion, ibinubunga niya. Lahat ng born again na hindi sumusunod sa salita ng Diyos, nagbubunga sila, ang ibinubunga, ang religion. Pero nakaupong sila, kumukuha sila ng mga itinuturo sa salita ng Diyos. Kumukuha sila ng buhay, kumukuha sila ng power upang mabuhay sa salita ng Diyos. Pero ang ibubunga, it will, no? Hindi ito magpo-produce ng true born again Christian. Magpo-produce ito ng kung anong relihiyon, kung ano yung sanga, kung ano yung pagkasanga nila, yan ang ibubunga. These are the signs na ibinibigay ng Panginoong Yesus. Huwag kayong magpapadaya. Sabi niya, sa mga bagay na ito. Sabi niya, and ye shall hear of wars and rumors of wars. Marami tayong naririnig. Bakit ganito ang ipinapakita ng Panginoong Yesus sa atin? Ang giyera lang sa Israel at Gaza ngayon. No? Praise God naman. Salamat sa Diyos. Kung hindi nagkaroon ng truce ng 72 hours, baka wala, hindi ko alam kung paano ako makikiusap na tumbirin siya ito. Pero salamat sa Panginoon at nagkaroon ng truce sila, ceasefire for 72 hours. At nawa, pero kung anong kalooban ng Panginoon, kasi these are signs. When you see these signs, sabi niya, look up, sabi niya, lift up your heads. Sabi niya, if you see these things, look up, your redemption is near. Di ba? So, sabi niya, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilence. Tingnan niyo yung pestilence sa Ebola. Incurable yung Ebola. Pati doktor na gumagamot, nahahawa, natatakot na yung mga doktor. Walang makagamot. No? Pati yung, there are more than 1,000 na eh. No, namatay. Gutom. Daming bagyo sa atin. Kahit sabi nga nung, pati sa Sudan, too much water, sabi ng Sudan nga kahapon. Lubog din daw doon sa kanilang mga lugar. Earthquakes. Merong bagong earthquake lang doon sa atin. Merong earthquake sa China. Ang daming. So, kalat-kalat, no? Ang lahat ng ito, sabi niya, all these things are the beginning of sorrows. Simula pa lamang ito. Bago siya dumating. Simula pa lamang ito, signs ito. No? Marami na. Ang dami lang lindol na nangyari, kahit chance-chance, nangyayari naman. These are the beginnings. Para ng sorrow, sabi niya. Yung mahirap, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Hindi naman sa mga Hudyo. Kasi hindi tinatanggap ng mga Hudyo ang name ni Jesus Christ. See? Mayroong mga darating na mga ganito. Mga kapatid. And then shall many be offended. Sabi niya. And shall betray one another. And shall hate one another. Huwag naman sa church ito. No? Huwag nawa sa church. And many false prophets shall rise and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, sabi niya, the same shall be saved. Sabi niya. Ngayon, ito ngayon ang mga pasimula ng sorrow, sabi niya. Kung nangyayari ang mga bagay na ito, meron pang isang nangyari na binanggit ang Panginoong Jesus. Sabi niya, ito ngayon ang kitang-kita. Kitang-kita natin, maaaring hindi makita ng marami. Yung pinag-aaralan natin kagabi, na ang sabi, now, learn a parable of the fig tree.
when his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh. So likewise, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the door. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Ibinigay niya ngayon ito, tingnan ninyo, ang sabi kasi, what shall be the sign of thy coming? Humihingi sila ng sign sa kanya sa pagbabalik ng Panginoon. Ibinigay ng Panginoon yung mga nangyari. Lahat, noon pa nangyayari na itong mga beginning of sorrows na ito. Marami ng mandaraya. Halos nagtatagumpay nga yung mandaraya eh. Kasi kukunti lang talaga yung nagtitake heed. Kukunti lang talaga yung nakikinig, yung sumusunod. Kukunti lang ang sumusunod. Kaya mukhang nagtagumpay. Halos nagpakulong sa religion ang mga tao. Halos nagpakulong sila sa denomination. At hindi mo, kahit sharean mo, hindi sila maniwala. Ngayon, sa atin ngayon naman, ito yung ibinigay niya. Ang sabi niya, pag-aralan ninyo yung parabulo ng puno ng igos, sabi niya, pagka nananariwa ito, malapit na. So malapit na ang alin? When the fig tree, sabi niya, it's yet tender, the branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know the summer is nigh. Ibinigay niya ngayon ito na tanda, ang fig tree, na tipo ng Israel. So ngayon yung Israel, nagputet forth, yung branch niya, nag-tender, at saka nagputet forth bud ang leaves, 1948. So palapit. No? 1948, up to this time sa atin, mga kapatid, no? Ito ang ibinigay na sign na bago siya babalik. Ngayon, ano ang mangyayari ngayon sa Israel? Ang mga nagaganap sa kanya. Israel is longing for a world, for peace. No? Yan ang pinakamimithin nila. Kung hindi naman nila kami irarakit, hindi naman kami gaganti. Kung walang magrarakit, hindi kami gaganti. So ngayon, pag lumala ito, wag na mula kung kalooban ng Panginoon para may mga masave pa. Pero pinaka masarap dito, nasa Panginoon tayo. Alam natin kung ano ang nangyayari, no? So ngayon, bakit ipinapakita ang mga bagay na ito? Sabi, ito yung pinakatanda bago bumalik ang Panginoong Hesus para sa atin. Sabi niya. Ngayon, ang sabi, doon sa first seal, magkakaroon pa ng breaking ng covenant. Kasi pagka ito nakipag-covenant ang Israel, nakipagpirmahan siya, magkakaroon kasi ng World Council of Churches. No? Yung ecumenical movement ng mga churches. Ang maghihimok nito, there is only one person in the world that has the power to unite all the churches. It's Pope. See? Siya yung man of masses ngayon. Ng masa. Siya yung superstar nila ngayon. No? Siya lang ang po pwede na hikayat na magkaroon ng world peace at world prosperity. At ang maraming bansa, magpapayag silang lahat dito. No? Basahin niyo yung first seal kasi hindi ko na nasa ano ko kasi, nasa mobile. Hindi kasi ako masyadong mapag-ano sa mobile, no? Pagka nandito na. Gusto ko kung pwede lang, dire-diretso. At mamaya, magsipagtanong kayo, makita natin. And then, sabi niya, pagka ito'y pumayag, ipatitigil yung paghahain ng Israel, and then, in the midst of that week, Book of Daniel, chapter 9, verse 27, this Antichrist will break the covenant. Kasi hindi papayag yung Israel na itigil yung paghahain. No? So ngayon, meron pa siyang ibinigay na isa pa sa atin, yung dito sa Luke chapter 17, meron pa siyang ibinigay na kung paano yung mga nangyayari. Sabi niya,
Sabi niya dito sa Luke chapter 17, verse 26, at kung paano ang nangyari, sabi niya, sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa, at sila'y pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. At dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. No? Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sa araw na yaon, ang mapapasabubungan at nasa bahay, sabi niya, ng kanyang mga pag-aari ay huwag silang manaog upang kunin at ang nasa bukid ay gayon din naman. Sabi, gayon din, huwag siyang umuwi. So ganito ang mga pangyayari pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. No? Hindi nagkukulang ang salita ng Diyos kung paano tayo bibigyan ng warning. Ngayon, may naghasik, sabi niya, merong naghasik sa bukirin na ganit ng mga panirangga mo. No? May tanong nga na, paano ba yung sa rapture, kung magra-rapture, sabi, meron daw kukunin na, merong kukunin, yung isa, nasa, di ba? Higaan, at yung isa, ay kukunin, at yung isa, ay iiwan, di ba? Kung titingnan natin, sabi, yung bukid kayo, sabi. Dito sa Matthew chapter 24, ang sabi, no? Then shall two be in the field. The one shall be taken and the other left. Paano ngayon yun? Sabi niya. Sabi na, maaaring magtanong tayo na, yung isa nasa field, yung dalawa nasa field. Yung isa kukunin, yung isa maiwan. So alam nung isa, maiwan kasi yung isa. Di ba? Tapos, two women shall be grinding at the mill. Sabi niya, the one shall be taken and the other left. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. So magkakaroon ng pagmamatsyag, magiging watchful. Pero pag tinignan natin, no? Dito sa Matthew chapter 13, yung field na sinasabi, sabi niya dito sa Matthew chapter 13 verse 38, sabi niya, the field is the world. The field is the world. Sabi niya, the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. So, nandito sa field, nandito sa world. No? So, maiiwan yung isa, yung isa kukunin. No? Hindi yung dalawa, nasa field, dalawa sila, yung isa kukunin. Hindi yung isang tao lang o isang tao. No? Yung isang, kasi tinutukoy niya, yung church kukunin, yung isa maiiwan. Yung wicked, yung hindi sumunod na church. The field is the world. Ito sa libutan. So, merong dalawang babae, gumigiling, sabi, gumagawa silang pareho. Kung may fellowship tayo ngayon, nag-aaral tayo, magbabasa tayo ng Biblia, they have also the fellowship. No? Kung gumagawa din sila. Ngayon, yung isa kukunin, yung isa iiwan. So, yung true church kukunin,
pareho naman tayong sumasamba, pareho tayong nagpe-fellowship, pareho tayong kumakanta, pareho tayong nag-o-offer sa Diyos. That's right. O pareho nandito sa libutan yung dalawang women, dalawang babae. Yung two women, yung women kasi tumutukoy, ang ano nito, ang type nito, it's church. That's right. Diba? Katulad ng woman in the book of Revelation chapter 17, yung nakaupo. Diba? Sa Biblia kasi, hindi kasi ito, yung woman, hindi sa Biblia, sa spiritual, hindi ibig sabihin, babae kagad na, babae katulad ninyo. Ang babae ay iglesia o church, no? Kaya nga sabi niya, and I saw the woman drunkard with the blood of the saints. Hindi naman talaga siya, yung woman na ito, hindi naman siya umiinom ng dugo ng mga saints. No? Pinapatay niya yung mga saints. Sinong pumapatay na woman na ito? It's the Catholic Church. Siyang pumapatay sa mga saints. Ano? Anong klaseng babae ito? Tapos ang sabi niya, and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. At yung woman na ito, nakaupo itong woman na ito sa seven hills. Anong klaseng babae ito? Nakaupo siya sa gitna ng 7 bundok. This is not just a simple woman o simpleng babae. In the Bible, it is a church. No? So itong dalawang women na ito na gumigiling, no? 2 women shall be grinding at the mill. And one shall be taken and the other left. So dalawang church, pareho silang gumagawa. Pareho silang naglilingkod. No? Yung Moab at saka yung Israel, they are both on the journey. They met, nagkita sila sa daan. No? Nakikiusap yung Israel na dadaan sila sa kanila. Ayaw ng Moab. Sino yung Moab? Anak ni Lot ito sa kanyang anak na babae. No? Hindi sila pinayagan. Pero, ang fundamentally, they have the same na pagsamba sa Diyos at pag-aalay. No? Pareho silang nagdadasal sa Diyos. Iisa yung Diyos na pinaniniwalaan nila. Pero magkaiba ang kanilang propeta. Ang propeta ng Moab, si Balaam. Ang propeta ng Israel, si Moses. No? Ang Diyos nangungusap, tama yung pagsunod ni Moses, pero si Balaam hindi. So ano lahat ito? These are all signs. Si Mary and Joseph, nung mag-aasawa si Mary at saka si Joseph. Di ba? Anong nandoon kay Mary? Kailangan makita natin yung prophecy, yung fulfillment ng prophecy. Ganito nakita ni Mary yung fulfillment ng prophecy ni Prophet Isaiah, 712 years. Bago nangyari yung prophecy. Bago naganap ito. Pero nakita ni Mary. Ano? Si Joseph, baga magkasama niya, magkasintahan sila, Joseph, nagduda pa siya. Di ba? Maaaring pinagsisharingan nila ito. Maaaring pinag-uusapan. Pero nung dumating na ang angel, Gabriel, mangusap na siya kay Mary na yung isang birhen ay maglilihi, manganganak ng isang lalaki, tingnan niyo si Mary dahil alam niya yung prophecy. Wala nang reklamo si Mary. Walang reason eh. Anong sabi ni Mary? Be it unto me according to thy word. Pero pag nung kay Joseph, nung nalaman niya na buntis siya, manganganak siya, hindi naman siya yung tatay. Nagplano na si Joseph na umalis. No? Iiwanan niya si Mary. Pero ang sagana, ang biyaya, dahil pareho silang pinili ng Diyos, no? Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng angel para mangusap sa kanya in dreams. Huwag mong iwan, sabi niya, si Mary. Ang kanyang dinadala ay galing sa Espiritu Santo. So, hindi na umalis. So, tingnan natin kung paano natutupad ang mga bagay na ito. Ngayon, paano matutupad ang mga salitang ito, ang mga prophecy ito sa atin, sa panahon natin ito? Meron pangako ang Panginoong Jesus. No? Yung mga ibinigay ko, yung mga tinanggap ko kay Kristo, sabi ni San Pablo, yun naman ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi lang yung communion.
Kaya kinokorek ni Paul ngayon yung church, yung Gentile church. Oh, pati yung buhok na pag-uusapan. Oh, mahalay sa lalaki, yung mahabang buhok. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Sa babae naman, nalulugod yung Diyos, yung mahabang buhok, yung na babae, yan ang glory ng babae. See? Mahalay sa lalaki yung mahabang buhok. Merong mga nagtatanong, merong mga nag-justify, no? Katulad ng sharing kagabi, nag-justify kasi hindi naman talaga mananampalataya eh. No? Meron silang paniniwala sa Panginoon. At meron din silang paniniwala sa Biblia, kaya lang hindi nila binabasa, hindi nila naintindihan. So this is spoken word of God. This is the seed of God. And the sower of the seed, it's God. Kaya lang sa Matthew chapter 13, meron din sower na iba. At nung nagpahila, naghasik din ng wrong seed. Ang lakas lumaki ng wrong seed. No? Ngayon, ang mga seeds na ito, merong natural, merong spiritual na seed. Di ba? Yung mga natural seed, sa Genesis pa lang, nung nakabalot pa ng tubig yung lupa, nandoon na yung mga seeds. No? Nandoon na. Kaya lang hindi nabubuhay, nakabalot ng yelo eh. Balutin mo lang yelo, na-freeze eh. Di ba? Naka-freeze, nasa lupa. Yung mga binhi. Pero kailangan, malusaw muna yung yelo, masinagan sila ng araw para ito ay mamatay at muling mabuhay. Ito yung mga seeds, yung mga natural seeds. Anong kailangan ng seeds? Kailangan madiligan ito para ito ay mabuhay, para mamunga ito. At ang mga natural seeds, no, nung pinaghiwalay na ng Diyos yung lupa at saka yung tubig, mabubuhay yung mga seeds, kailangan din ang ulan ng mga ito. Di ba? So ngayon, ang mga seeds na ito, na natural seed, binhi, o kung palay, kailangan ng palay yung ulan. O kaya lang, doon sa bukid, nandoon din yung panirang damo. Magkahalo sila. Magkahalo. No? Yung dalawang binhi. Pagpatak ng ulan ngayon, hindi naman sasabihin ng ulan, magkatabi yan. Hindi naman pagpatak ng ulan, dito lang sa, dito lang papatak yung ulan, dito sa seed ng, dito lang sa trigo patak. Magkatabi sila. Ito ngayon yung panirang damo. Kaya pagpatak ng ulan, pareho silang napapatakan. Pareho silang nag-uusbong at nagkakabuhay. Pareho silang nagkakaroon ng binhi. Sabi ng mga lagat, Panginoon, bubunutin ba namin mga panirang damo? Huwag, sabi niya, let both grow together until the harvest. See? Let both grow together until the harvest. Pagdating ng harvest time, sabi niya, doon sila pagbubukdin-bukdin. At doon sila susunugin. Dadalhin silang lahat susunugin. At yung lamang trigo, dadalhin sa aking bangan. See, tingnan ninyo yung bangan, dadalhin sa kingdom ng Diyos. So sa spiritual, yung binhi, yung trigo, yung wheat, tayo yung wheat. Sila na, yung mga nasa labas ng salita ng Diyos, ito yung mga panirang damo. Ang lalakas lumago. Ang lalakas dumami. Ito yung mga panirang damo. Pagbubukdin ko yan, sabi niya, pagtatali-talian ko yan. No? Tingnan niyo kung di nakatali. Di ba nakatali yung Catholic? May isang bukos. Yung Baptist, isang bukos. Yung Iglesia, isang bukos. Jehovah, isang bukos. Isang bukos. Pagbubukdin ito. Saan? Sabi niya dadalhin lahat ito sa susunugin. Pero yung binhi, sabi niya, dadalhin ko sa aking barn. Sa kanyang kaharian. So yun ang pagkakaiba. Paano naman malalaman ito? Sabi niya, paano mong malalaman na ito ay panirang damo? Ito ay trigo. By their fruit, you will know them, sabi niya. Sa kanilang bunga. Kaya napaka-importante na kung tayo ay nakawagpong sa bunga, tayo ang sanga, kailangan, kung ano yung puno, yan ang ibubunga mo.
Eh kung magiging iba ang bunga, questionable, no? Alam niyo mga kapatid, yung sharing kagabi, talagang, basta, oo nga naman, sabi ko, bakit ka matatakot? No? Ang sabi nga ng prophet, kung tunay kang binhi ng Diyos, ang ganda ng sinabi ng prophet, ano? Yung mga na-share ni Brother Hilbert, sabi, kung sa Diyos, ayos ka na eh. Wala na. Okay ka na sa Diyos. Sabi niya, wala ka ng problema sa Diyos. Pero sa asawa mo, meron. Sabi, oo nga, no, sabi. Nung hindi ako mananampalataya, may mga kalukuhan akong mga pinaggagawa rin eh. Mag-asawa na kami ni Sister Baby noon eh, sabi ko. Hindi pa kami believer. Sabi ko, paano ko tatayo kaya nito? Sabi ko, inuusig ako noon. Sabi ko, kailangan humingi ako ng tawad sa kanya. Sabi ko, para makapagsalita ako, lahat ng nagawa kong mali, hihingi ko ng tawad sa kanya. Praise God. Sabi ko sa kanya, patawarin mo ako. Marami rin akong mga nagawang mali noon, sabi ko. Kasi, sundalo ako, kung saan ako napupunta, minsan nayayaya ka ng mga kasama mo. Hindi mo naman wala ka namang iniisip na, ay baka hindi tayo maligtas. Wala ka namang iniisip na hindi ka maligtas eh. No? Dire-diretso lang, sige-sige lang. Sabi ko, may mga mali akong nagawa noon. Patawarin mo ako, sabi ko. Pero hindi kita ipinagpalit sa puso ko kahit kailan. Kung meron man akong nagawang mali, hindi kita ipinagpalit. Dala lang ng mga environment na yung mga nakakasama mo. Ganun. No? Sabi niya sa akin, pinatatawad na kita sa lahat ng ginawa. Ako rin, kung may mali ako, patawarin mo rin ako. Oo, sabi ko, pinatatawad din kita. Sabi ko, salamat. Hanggaan pala sa puso. Pagka ganun yung, then, forget everything na nakalipas. Move on. Move on. No? Doon ka makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At least wala kang dala-dala sa puso mo na tuwing maghaharap kayong mag-asawa, naku, may nagawa akong mali noon sa asawa ko. No? Ngayon, makakaharap ka sa Kanya, makakaharap ka sa Panginoon na malinis yung hangarin mo, malinis yung puso mo. No? Sabi ko, mahirap ito. Mahirap talaga. Ako din, hindi ko malaman kung naku, baka magalit siya sa akin. Sabi ko, baka kung ano yung pagsasabihin niya sa akin. Pero, Panginoon, in your own time, sabi ko, sa tamang oras, lagay mo yung masayang-masaya siya na matatanggap niya yung paghingi ko ng sorry sa kanya. Sabi ko. At inilagay ng Diyos dun sa tamang-tamang oras na nung sinabi ko sa kanya ang bagay na yon, na nagkamali ako, marami akong mali. Maraming magandang hindi nagawa kasi wala ka namang iniisip na sige lang. Pagka niyaya ka, sige lang. Kahit na madaling araw ka dumating, minsan di ka pa uuwi ng Sabado. Hindi ka uuwi, Linggo ng hapon. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa pamilya mo. Pero salamat sa Diyos. Magaan yung paano kaya tayo magkakaroon ng lakas ng loob na gano'n? Pero ang Diyos ang magbibigay. Aayusin ng Diyos yung puso mo. At yung dadatnan lang Diyos, aayusin ng Diyos. Aayusin na ng Diyos yung puso nang tatanggap na. Makakaunawa at magpapatawad din. Tapos yung sabi nga ni Brother Arvin at saka ni na sister, hindi alam kung paano kung ano ang ireregalo sa asawa para mabigyan naman ng konsuelo. Kung may sabi nga ni Sister Baby sa akin, ako nga, hindi mo pa ako binili ng ganito. Lahat ng yung gusto mo, bilhin mo. Sabi ko. Kasi wala na akong mong hawak pera eh. Paano ako bibili? Wala akong hawak na pera. Sabi ko. Pati ATM nasa iyo. Totoo mga kapatid, sa trust ko sa asawa ko, lahat ng pera, hawak niya. Pati ATM ko, hawak niya.
Kasi yung trust ko nasa kanya. Kasi asawa ko siya. Sabi ko, kung ang Panginoong Jesus, siya ang asawa natin, ibibigay kaya ni Jesus Christ yung trust niya sa asawa niyang babae? Sabi ko, mapagkakatiwalaan tayo kaya ni Jesus Christ, no? Sa mga blessings niyang ibinibigay sa atin. Sabi nga ng ating kapatid, paano mo naman ibibigay lahat kung hindi siya marunong humawak? Mga kapatid, aayusin ng Diyos ang lahat. God is God of orderliness. Pero sa akin kasi, unang Panginoon, nakita ko na ayos. Nakita kong ayos. Sige, lahat. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Alam ko naman, di niya sisirain eh. No? So, nasa kanya. Ano pang regalo ang ibibigay ko ngayon sa'yo? Yung buong regalo, nasa iyo na. Lahat nasa iyo na eh. Paano pa ako magre-regalo? Bumili ka. Kasi buong regalo, nasa iyo na. Yun ang trust ko sa kanya. Kaya, kahit saan ako pumunta. So, praise God. Ganun ang Diyos sa atin. Mapagkakatiwalaan pa kaya tayo ng Diyos sa maliliit na bagay na ito? Kung sa maliit, hindi niya tayo mapagkatiwalaan. Paano niya tayo pagkakatiwalaan sa malaki? No? So, praise God. So, yung mga Christians, makikilala, Christians are known by their fruit. Yung may Holy Spirit, Christian, yung buhay niya ang magpapatunay nito. Kasi kung sabi ka rin nga ng ating kapatid, kung ano yung abundance doon sa puso mo, yan ang lalabas sa iyo. Eh kung yung abundance sa puso mo is love, mapagmahal ka talaga. Kagabi nga, naikwento ko sa inyo kung paano pinagkakatiwala yung bata sa aking kay Sister Baby. No? Meron kang love, meron kang joy, meron kang peace, no? Meron kang faith, meron kang long suffering, meron kang goodness, meron kang gentleness, meron kang patience. Ang mga fruit of the Spirit na ito, nagmamanifest sa isang tunay na mananampalataya. Kapag meron pang nagkukulang nito, dagdagan nyo. Kung kulang yung isa, idagdag pa natin yung isa. Parang sa stature of a perfect man. No? Kung may kulang, idadagdag lang ng idadagdag, mga kapatid. At sa mga ganito, hindi makakapag-sow ng discord si Satan. Pagka buo, ang lahat ng ito ay nasa sa atin, kahit anong gawin ni Satan, hindi kanya madadaya. Dito takot si Satan. No? Bakit? Wala siyang love. Wala siyang joy. Wala siyang peace. Wala siyang faith. Wala siyang long suffering. Wala siyang goodness. Wala siyang gentleness. Wala siyang patience. Wala ang lahat ng fruit nito. Tama? Amen. Amen. Meron ba siya nito? Meron ba siya kahit isa o wala? Wala kasi fruit of the Spirit ito. Fruit of the Holy Spirit ito. Pag meron siya kahit isa nito, meron siyang part ng Holy Spirit. Fruit ng Holy Spirit. So wala. Wala siya nito kahit isa. No? Anong gagawin niya sa lahat ng ito? Ipe-pervert niya lahat ngayon ito. Hindi, okay naman. Tingnan mo. Bakit? Masama ba yung ginagawa ni Robin Hood? Oo. Diba? Yung walang pananampalataya, mukhang maganda sa tingin. Pero it's still wrong. No? So, wala sa kanya ngayon ang mga bagay na ito. No? Ang lahat ng ang inihasik ni Satan, mag-sow ng discord, disobedience, mag-anti-word ka. Yan ang gusto ni Satan. Kasi siya ay anti-word. No? Naniniwala ba kayong siya ang unang antikristo? That's right. Amen. Oh. Mag-i-incarnate lang ito sa tao. Pero siya ito. Mga kapatid. No? Sa langit pa lang, nagsimula na siya. Hindi dito sa lupa. At nagtagumpay siya sa langit. Kaya lang, yung pagtatagumpay niya, itinapon siya. Naitapon siya dito sa lupa. Yan ang, kaya ang mga niloko niya ngayon, tao. Yung mga tao, ayaw na ayaw. Kung sa sugal, ayaw maloko ng tao.
Kung sugaro yung tao, ayaw niyang madadaya siya. Pero kung yung dinadaya, yung spiritual niyang buhay, payag na payag siya. Okay lang. Di ba? Pero kung pera yung pinag-uusapan, ayaw na ayaw niyang madaya. No? Wise siya pagdating sa pera eh. No? Yung tao, tingnan ninyo. Pero pagdating doon sa spiritual na buhay, sa kaligtasan, dayang-daya na nga eh. Nadaya na nga sa salita ng Diyos, pero okay lang sa kanya. Payag siya. Dito na ako pinanganak. Dito na ako mamamatay. Payag na siya. Tingnan ninyo kung paano nadaya ang tao, mga kapatid. Ang kailangan nating lahat, yung original seed, which is the Word of God. Ito yung pinaka-sign kung paano na-fulfill sa atin. May pangako ang Diyos na ibinigay kay San Pablo. Sabi niya, huwag kayong magpadaya. Kahit sa sino man, sabi niya. Let no man deceive you by any means. Sabi niya, huwag kayong magpapadaya. Kapag nadaya, hindi ka makakalakip dun sa 1 Timothy chapter 4, verse 13 hanggang 17. Di ba? Rapture. And we, which are alive. Sabi niya, yung mga buhay, kasama ng mga binuhay, no? Ay sama-samang mababody change. In a twinkling of an eye, sabi niya, mababody change tayo. Mga pangako ito. Hindi pa naganap ito. Hanggang ngayon, ang mga bagay na ito ay propesya. Nakita ni Mary ang prophecy sa kanya na dapat nakikita rin natin ang mga prophesying ito sa panahon nating ito kung paano itong magaganap sa atin. O nakita natin yung parable, kung naintindihan natin yung parable ng fig tree, that means it is very close. Amen. No? Seconds lang ito sa Diyos eh. That's right. O, sa atin, maaaring, no? 1948 pa yun eh. Oh. Seconds nga lang sa Diyos eh. Tingnan niyo yung 30-minute silence in heaven. Ilang second? Minuto? Gano'ng kalapit yun sa Diyos? Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. No? So, ang sabi niya, behold, I show you a mystery. Yung mystery yan eh. Mystery pa nga naman hanggang ngayon. Parang hindi totoo. Pag sinabi mo ito, serpent seed nga, yung hindi anak ni Adan si Cain. Hindi ako naniniwala sa iyo. Kasi kay Cain din yan eh. Paano mo mapapapaniwala yung kay Cain? No? Mga natwiran, hindi kasi alam. Sabi nila ngayon, nabasa ko nga yung nakapost, pinost ni na Brother Philip, yung meron daw silang nahukay na Bible na 1,500 years yung ang sinasabi daw noon ay pinalitan si Jesus Christ, hindi siya talaga ang na-crucify, no? Alam nyo, parang narinig ko, parang Muslim yung nag-ano nun, no? Kasi sa Muslim talaga pinalitan. Ang pinagmulan talaga noon ng balitang yon ay Muslim kasi hindi sila naniniwala. Hindi kasi sila naiintindihan yung blood. Amen. No? Anong gagawin ng hindi nakakaintindi? Kukontra yan. Because they are unbelievers. No? Pero yung believer, alam niya kung ano yung significance ng blood. O, ano ba yung kahalagaan ng blood? No? Nung si Adan kailangan na lumabas ang babae, no? Hiniwas siya sa tagiliran ng Diyos. Inilabas yung babae na tadyang. Inilabas siya. So ngayon, sa atin namang panahon, sinaksak si Adan as si Jesus Christ ang ikalawang Adan sa tagiliran. At lumabas yung dugo. No, lumabas yung woman, which is the church. Amen. Oh, tayo naman yung ngayon, mga kapatid, no? So ito ngayon, no? Yung salita na ito ipinagbawal na mahigpit ng Diyos na huwag babawasan, huwag dadagdagan.
ang kailangan maunawaan. No? Kapag naunawaan mo ito, at walang explanation yung mga seals, sabi niya, wala akong gagawin kung hindi ihahayag ko ang aking mga lihim sa aking mga lingkod ng mga propeta. Eh kung wala kang propeta, walang maghahayag nun. No? Right. Pero pag nakita mo yung tinutukoy ng Biblia, yung sign, tandaan natin, don't live the sign. Hindi tayo sign seekers. Ang salita ng Diyos ay nandito na, nakasulat na, hindi ka pwedeng magdagdag, hindi ka pwedeng magbawas. Anong gagawin mo? Kikilalanin mo yung sign. That's right. Kailan mo kikilalanin? Yung sign ng kinalalagyan mo na nabubuhay ka. Yung nakaraan nito, mga prophecy, at nakita ni Mary yung sign, part na ng history. Fulfilled na. Tapos na. Pagka-senior mo ito, part ng history. Pero makikita mo, ano ba yung significance noon? Nakita ni Mary yung sign. Nakita niya yung fulfillment ng prophecy. So ngayon, mayroong propesya sa atin. Anong kailangan? Sabi niya, wala akong gagawin. Sabi ng Diyos, kung hindi aking ihahayag yung mga sikreto ko. Siya yung mga sikreto. Ayaw mo ba yung mga sikreto yung ihahayag sa iyo? Sikretong-sikreto ito pagkatapos sa iyo, ipahayag, ipauunawa yung sikreto ng Diyos. Ang makakaalam lang naman nito ngayon, yung propeta, ikaw, at saka ang Diyos. Kayo lang ngayon ang nakakaalam ng sikreto. Oh. Pag sikreto nga sikreto ito ha. Huwag mong pagsasabi, ikaw lang ang pinagsabihan ko nito. Oh. Meron, ganun nga yung mga sikreto, no? So ngayon, ito ngayon ay para sa atin lang. Kahit na anong sabihin mo sa kanila, hindi nila maintindihan. Kasi, ang sikreto, sinabi lang ng Diyos sa pinili niya. Kasama yung propeta. Tingnan ninyo, paano nagtagpo yung babaeng, yung widow woman, at saka si Elijah. Ba't doon siya pinapunta ng Diyos? Kausap niya ang Diyos, ha? Oh. Gusto niyong kausapin na, mangusap pa sa atin yung Diyos. Kaya baka matakot kayo pagka may naririnig kayong mga audible voice. May multo, sir. May naririnig ako. Speak, my Lord. Sabihin mo, pagka narinig mo, speak, my Lord. Oh. Oh. Sabihin mo, mangusap ka, Panginoon. Kung kaya nyo, no? Pero ako, okay na rin sa akin yung mga salita ng Diyos. Hindi na ako naghahanap pa ng... Pero kung gusto niya akong kausapin, na hindi ako matatak, alisin mo yung takot sa akin pagka nagsalita ka. No? Eh mamaya, ako lang mag-isa, madilim, gabi, kinausap mo ako. Naririnig ko yung boses, wala naman akong nakikita. Ihanda mo yung puso ko. Bigyan mo ako ng tapang, pakinggan ko. Here I am, Lord. Magsalita ako. Speak, my Lord. No? Pwede tayo. Kung gano'n yung mga sasabihin ng Diyos, praise God. So mga kapatid, gano'n kahalaga sa atin, sa panahon natin ito, na makita natin yung mga nagaganap. Para tayo ay makapaghanda. No? Isasama tayo ng Diyos sa kanyang piling at hindi tayo upang hindi tayo dumalas ng matinding kahirapan dito. At naniniwala ako na ang Diyos, pag nag-judge ang Diyos, hindi niya gagamitin yung Catholic para mag-judge. No? That's right. Hindi niya gagamitin yung kung anong mga religion para mag-judge sa tao. Amen. Hindi niya gagamitin yung mga ito para i-judge yung sanlibutan. No? Ang gagamitin ng Diyos, tiyak na tiyak. Sabi nga, the word that I have spoken unto you. Sabi niya, itong word na ito, it shall judge you. Amen. He that receiveth me and rejected my words, the word that I have spoken unto you. Sabi niya, same word will judge you. Itong word din na ito. So, hindi yung Catholic, hindi yung Protestant, hindi yung Congress natin, hindi yung Congress ng, hindi. No? Pagdating doon, walang senator na
mag-iimbestiga sa atin at saka mga congressman, no? So the word is the seed of the ito yung original seed, no? At itong word na ito, sabi nga ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So, talagang ito ay it is settled in heaven, sabi ng Diyos. Ang salitang ito, ang kailangan lang natin talaga, bukas ang ating mga mata. At kapag ka nasa sa atin na ang salitang ito, sabi niya, even healing. See, tingnan ninyo, the works that I do, ye shall do also. Sabi ng Panginoon. Kahit na yung healing na yun, no? Just say the word. And he shall be healed. Sabihin mo lang yung salita at gagaling. Nasaan ngayon yun? Yung power ng Diyos, nandoon sa word. Kaya, ibinigay ito sa atin upang gamitin natin, no? Bakit sa atin ibinibigay ang mga ganitong bagay? Ang Panginoong Jesus, siya ang salita. No? He is the Word made flesh. Ibig tayong maging kamanggagawa ng Diyos sa kanyang gawain. Tayo ang ibig niyang maging delegado o ambassadors dito sa sanlibutan. No? Hindi siya pwedeng gumawa ng hindi naman na panlangit na tao. Yung hindi galing sa langit, galing tayo kasi sa langit. Naligaw nga lang tayo nung una, ang sabi. Ngayong natagpuan na tayo, may mga salita na tayo ng Diyos, tayo mamamayan ng langit, citizens of heaven. Di ba? Amen. Sinabi ng Biblia, we are citizens of heaven eh. We are not strangers anymore on this earth. And we are fellows, citizens of those saints in heaven. That's right. Ngayon, tayo ang magiging delegates ng Panginoon, yung kanyang mga anak dito sa lupa, sa panahon na ito. Anong gagawin ng mga delegates? Kung ikaw ang ambassador, ikaw yung magre-represent ng bansa mo. Kung ang langit ay ang bansa, no? Ikaw ang representative. Ikaw ang pinaka-ambassador ng Diyos dito. Anong gagawin mo? Magkikreate ka ng trouble sa bansang kung saan ka ay sinugo. Natural, kung tayo ay mga makalangit, ipangungusap mo, ipopromote mo, i-advertise mo kung ano yung nandoon sa langit. Hindi mo i-advertise, ngayon, hindi ka man magsalita, ang sabi ng Panginoon, hindi man tayo magsalita, yung buhay natin ang magsasalita. No? Ano bang ini-advertise natin ngayon para ang mga tao ay maring maging citizen ng heaven o mag-migrate sila o kaya yung maging tourist sila tulad sa isang bansa, di ba? Anong gagawin? Ang ipopromote mo, mga magnanakaw maraming magnanakaw doon sa amin. Paano pupunta sa iyo yan? Maraming snatcher, maraming killer. Yun bang pagpupromote mo para ang mga tao ay makakilala sila sa Diyos? Ang kailangan natin ngayon, yung ay Christian-centered life. Yung buhay natin ay makikilala tayo na isang Kristiyano. Kung ang puno ay ang Panginoon, tayo ang mga seeds, ang mga binhi ng Diyos, dapat makilala nila yung puno na pinagmulan natin. Kung ang bansa natin ay sa langit, makilala nila yung sa langit. Ipakikilala ngayon ito ng ating mga buhay. Hindi magiging hiwalay sa salita ng Diyos ang pagpapakilala natin sa mga tao dito sa sanlibutan. No? Ano mang promote mo sa isang bansa, kung ayaw ng tao, wala magagawa. Gaano man kaganda yung bansa mo, kung ayaw pumunta ng tao, wala ka magagawa. Di ba?
Pero pagka yung tao gusto niyang pumunta, gusto niyang makita ang isang bansa, kahit na gumastos siya, kahit mapagod siya, pagsisikapan niya na marating niya. Ganon din ang langit. No? Ang tao, gaano man kahirap, no? Ang maging isang Kristiyano, gaano man kahirap ang sumunod sa Diyos, pero dahil gusto niyang pumunta ng langit, pagsisikapan niya ngayon na ng isang tao, yung mga paraan na makapunta siya sa langit, kahit mahirap. Pero yung ayaw, wala kang magagawa dito, kahit anong gawin natin. Kaya, yung iba, ang gagawin, nung unang panahon, sabi ng Panginoon, preach the gospel into all, kanino? Sa tao lang? Hindi, into all creatures. Kung lahat ng creature ipopromote ngayon o ipipreach ang salita ng Diyos, tandaan natin, maging puno, maging hayop. Creatures din ito eh. Bakit? Bakit pati doon sa kahit puno, kahit hayop, may buhay kasi ang lahat ng ito. Amen. At kasama silang nagsasuffer sa panahon na ito. That's right. No? Gustong iligtas ng Diyos pati yung sanlibutan. Gusto ng Diyos na hindi lang yung tao ang maliligtas. Pero ang pinaka-purpose niya talaga kasi ang tao ang nagkasala. So ang gusto ng Diyos, iligtas ng Diyos yung tao. Gusto niya iligtas tayong lahat. Pero ang tao, they fail to see the sign. Mabuti pa yung hayop. Ang sabi nga na, buti pa yung mansanas. Yung mansanas, yung sign pa lamang. Sabi ng Panginoon na magwi-winter, nagsisimula ng bumaba. Ipakikita na ng apple ngayon na maglalaglag na yung mga dahon. Ibig sabihin, palapit na ng palapit yung summer, yung mag-i-snow. Sabi niya yung mga duck, sabi ng prophet, yung mga duck, sabi niya, the first blow of that wind, breeze, sabi niya, discern na yung mga duck, yung hangin, yung hangin, that the winter will come. That's right. Meron silang instinct, meron silang senses, no? Anong gagawin nila? But they have also a leader. Meron silang leader, yung leader nila, ang sinusunod nila. Sabi niya, it will hop, sabi niya, 4 to 5 times, sabi niya. At nagpe-pay attention ngayon yung mga kapwa niya, Bibi. They pay attention, no? And they understood, they understand, no? Naintindihan nila yung sinasabi niya. O tayo, dahil tao tayo, hindi natin maintindihan, pero sila nagkakaintindihan. Di ba? And then sabi niya, tatakbo siya. Tatakbo sila ng mabilis pagkatapos lilipad siya. Sasabay sila, susunod silang lahat sa kanya. Magkakaroon pa sila ng formation, yung V formation. So, tingnan ninyo sila, no? Ngayon, kung mangungusap yung bibi sa atin, hindi natin maintindihan. Ang makikita lamang natin, yung mga sign nila, no? Meron silang instinct na nagkakagulo sila, hindi sila mapalagay pagka merong danger na dumadating. Amen. But they know the sign. Amen. See, they know the sign. Yung tao ngayon, hindi niya malaman yung sign. Si nagtatanong, sabi niya, pakitaan mo kami ng sign mula sa langit. Walang ibibigay na sign sa inyo, kundi yung sign ni Jonah. 3 days lang siya doon sa tiyan ng balyena. Kayong mga masamang henerasyon. Sabi niya, adulterous generation, sabi ni Jesus Christ. Alam niyo, pinagsasabihan pa sila ng gano'n. Sa mga alagad, sa inyo ibinigay, sabi niya, yung maintindihan ninyo. Sa kanila, may mata sila, hindi nila makikita. May tainga, hindi nila maririnig. Hindi nila maintindihan. Tumigas kasi yung mga puso nila, sabi. Bakit naman tumigas yung mga puso? Kailangan yung flesh heart eh. Hindi na yung stony heart. Mga stony, mga bato yung mga puso eh. Ito, kaya nga pag yung tao masama, may pusong bato ito eh. Bato, walang pakiramdam eh. No? Walang manhid. No? Batigas.
Kapag ka yung tao masama, ganun yung paningin sa isang tao. Pero pagka yung tao sumusunod, no? Sabi nga niya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him." So ngayon, hindi si Jesus Christ ngayon yung hear ye him. Yung church ngayon, ang ginagamit ng Diyos, tayo yung ginagamit niya para magsalita. Anong sasabihin natin? Anong sasabihin ng buhay natin sa mga tao? That's why they fail to see the sign. Napaka-importante nito sa buhay pala natin. Yung mga sign na ito. Sa kanila ngayon, ibinibigay niya yung mga sign. At naiintindihan ng mga pinili ngayon yung mga sign na ito. Di ba? Hindi man maintindihan pa ng maraming tao, hindi man maintindihan, pero meron at meron na makakaunawa. Meron at merong tatanggap sa mga sinabi ng Panginoon. No? Yung pinakahuling tanong niya, sabi niya, end of the world. Oh, sinong gusto nun? Pagdating nun? Oh, na nandito ka, masasaksihan mo yung end of the world. Hinihingi nila ang mga signs na ito. No? Nagtanong sila ng ganito. Pero darating at darating yun. No? Sabi nga ng ating kapatid na mensahero, tandaan natin, pagka dumating yung covenant na yun, the church is gone. The church is gone. Sabi niya. And the two prophets will rise in the scene. Moses and Elijah. Sabi. Ang gagawin ng dalawang ito, sabi niya, mangangaral sila sa Israel. Exclusive lang sa Israel. And then they will seal 144,000. 12,000 each tribe. Sabi. Tingnan ninyo, mga sign seekers sila, anong gagawin ng dalawang propeta para mapatunayan sa kanila ngayon na sila nga ay ang dalawang propeta na hinihintay nila sa... They will show signs and wonders. See, kung gaano kahalaga ang signs and wonders na ito, natatanggap yung... Tandaan natin, hindi lang isang tao ito. 144,000. See? They will preach for 3 years and a half. And after 3 years and a half, nagpapakita sila ng signs and wonders. Yung water, they will make it into blood. No? And he can close the sky. Sabi niya na hindi uulan. Kaya maghihirap yun doon sa time na ito. At dito sa time na ito, na first 3 years and a half, meron pang 5 months torment yun. Nahahanapin ng tao yung mamatay, hindi siya mamatay. Mangyayari yung mga bagay na yun, pero the church is gone. Nandoon sa langit, enjoying. No? We are spending our vacation there. Oh, won't you spend your vacation with me? Let us spend our vacation. Gusto nga natin. So, uuwi nga tayo ng Pilipinas, magbabakasyon tayo. Pagdating mo doon, ang dami pang problema. Para kang hindi nakabakasyon. No? Mayat-maya may tao. Mayat-maya, no? Magbabakasyon ka, hindi para mag-enjoy. Oh, silang mag-enjoy sa iyo. Kaya kung may uwi pa ba tayo? Naku, ang hirap. May isip mo pa lang. No, hindi ka nag-enjoy. Yung gusto mong matulog. 11:00 na ng gabi, ayaw pa umalis. Maghapon ka. Hindi na natutuyo yung puwitan ko sa kaupo sa pag-entertain ng bisita. No? O, pagkatapos, 11:00 na ng gabi. Sabi ko, hindi pa ba ano? Nakaidlip na ako. Palitan na. Nakaidlip na ako. Nakabangon na ulit. Meron na naman. Relye po, para ka mga gwardya ito sa atin,
Relye mo palit-palitan. Sa aeroplano pa lang kami, may naghihintay na. O, paano ka ngayon, mga kapatid? Wala, hindi ka makaka-enjoy. Nasa sasakyan pa lang pa. Andito na sila kanina pa, naghihintay na sa inyo. So, paano, mga kapatid? Hindi tayo against sa ganyan, Kaya lang, meron kasing mga right time. No? Hindi yung kahit na yung sa Diyos, meron siya inaayos niya ang lahat, kahit ang mga buhay natin. No? Kahit nasa mga kabuhayan natin. Sabi nung, kahit na magtag 1,000 pa yung 1 kilo ng bigas, no worry. Oh. Bakit? Kung 10 milyon naman, 20 milyon naman yung sweldo mo, di, anong halaga nung 1,000 kilong bigas? Palalakihin din ng Panginoon yung sweldo natin. Di ba? Kaya hindi ka dapat mag-alala. Alam niyo, nung sundalo ako, ang sweldo ko nga namin, pag sumweldo ka ng 500 isang buwan, 500 pesos isang buwan. Sundalo ka. Pero mo, corporal yata ako, sergeant. Nagpapatuto lang, mga kasama ito, mga kapatid. Para maging kalakasan sa atin. Sabi nga nung isang kumpare ko, saan ka pa, pre? 200,000 ang sweldo natin. 200,000 sana. Alam niyo malaki na kasi yun noon, no? Magkano yung bigas noon pag bibili kami ni Sister Baby? Yung isang bangos parang 40 centimos o 80 na. No? Ngayon yung bangos dito pa lang magkano yung ang mamahal ngayon. Tumaas nga yung sweldo, nagmahal din naman yung bilihin. Noon naman, maliit ang sweldo, mura naman ang bilihin. At may mabibili ka. Ngayon, bawang lang nauubusan sa atin. Sige, tingnan ninyo, mabuti na lang yun pa lang ang nauubos. Paano kung yung salita ng Diyos ang naubos? No? Hindi sila magugutom ngayon sa tinapay, magugutom sila sa salita ng Diyos. Yan ang hahanapin nila. Pero yung anak ng Diyos, sagana siya, mga kapatid. No worry, aalisin ng Diyos. Ang lahat ng, tingnan niyo paano natin siya mapagsisilbihan ng buong puso. Mamamahal ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Paano natin may bibigay ito kung puro problema tayo? Isosolve niya lahat ito. Huwag mong sasuluhin yan. Hindi mo kaya yan. Ibigay mo sa Diyos. Oh. Sabi niya, magaan lang yung pamatok ko. Sabi niya. Ibigay mo sa Kanya. Hindi ikaw yung sabi mo, Panginoon, hindi mo ako pababayaan. Hindi mo kami iiwan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ikaw mo nagsabi nito eh. Oh. Lumakad kang tama ngayon sa Kanya. Pag lumakad ka ng tama sa Kanya, wala siyang magagawa sa iyo. Panginoon, lumakad akong may dalisay na puso sa iyong harapan. Isayas, bumalik na ulit kay Ezekias. Sabihin mo, 15 years pa. Sige. See? Pagharap niya sa pader, umiyak siya. Nanalangin siya. Umalingaw-ngaw yung panalangin niya. So, anong imposible sa Diyos? No? Meron nga kinwento ang ating kapatid, no? Bago tayo kukunti na lang. Meron daw siyang na-meet na mayaman. Ito, ewan ko, yung iba siguro hindi pa narinig. No? Yung iba narinig na, nabasa na. Kung mapagbasa kayo, nabasa nyo na ito. At narinig nyo na. At makaragdag lang ito sa mga hindi pa nakarinig. Sabi niya, there was a rich man saying he owned thousands of hectares of land. Mayaman. Tapos sabi niya, he owned a rancho. He said, the ranch in the west, sabi niya, he owned also. The adjoining ranch in the south, sabi niya, sa kanya rin yun. Then he pointed to the east, sabi niya, and to the north, he owns also. Ba? Mayaman. Talagang mayaman.
Parang time ni Abraham, no? In the city, sabi niya, there is a bank. He owns it. Sabi niya. Pati yung bangko sa kanya. And he's the president of it. Ito sa bangkong ito. Sabi ni Brother Branham ngayon, sabi niya, Brother Branham asked him, I would like to have you look up. Sabi niya. Look up there, sabi niya. Tumingala siya ngayon and tell me how much you own up there. Sabi. Tell me how much you own up there. Sabi. Hindi siya nakapagsalita kasi hindi na niya mabili yung nandoon. Yung lahat ng mga nakapalibot sa kanya, kaya niyang bilhin kasi mayaman siya. And tell me, sabi niya, how much you own up there. Ang nakikita niya ngayon, yung kalangitan yung nakikita. Wala siyang apag-ari kahit kaunti. Yun ang pagkakaiba. That's the main thing, sabi niya, because someday, you're going to leave everything down here. Sabi niya. Then, sabi niya, where do you go from here? Sabi niya, this is just a short stay here. Sabi niya. But up there, it's an eternal there. Sabi niya. So, knowing nothing about God, sabi niya, and what is up there, sabi niya, and God's plan of salvation. So, it is a pitiful situation. Sabi niya. Nakakaawa. Pinagmalaki niya ngayon yung sa north, east, west, north, south. Ipinagmalaki niya yung mga pag-aari niya. So, nung pinatingala siya, hindi siya makabili kahit na ano sa itaas. Kaya sabi na natin, kailangan, ang pambili kasi nito, bumili kayo ng kayamanan sa langit. Sabi. Paano ka naman bibili ng kayamanan sa langit kung hindi mo naman, diba? Paano pa bibili? Sabi pa nga, you buy yung pang eye salve, sabi niya. Bumili muna kayo ng oil, sabi niya sa mga foolish virgin. Yung mga foolish virgin naman, akala nila, bibili talaga na, lumabas sila. At yung paglabas ng mga foolish virgin, doon dumating yung bridegroom. And the bridegroom shut the door. Hindi na sila makapasok. Sarado na ang grace. Wala nang biyaya para sa kanila. At pag isinara ito, umalis na tayo dito, mga kapatid, sorry na lang sa kanila. Yung foolish virgin, kung foolish virgin, mapaparts out siya sa Great Tribulation. Maliligtas siya, pero pupugutan siya ng ulo. Yan ang nakaprophesy, no? Pero wala tayo dito. No? Alam lang natin. So, binibigyan tayo ng information ng salita ng Diyos sa mga magaganap in the future. Para tayo ay hindi mapasama sa mga iyon. Anong mangyayari sa atin? Para masama tayo sa magbabakasyon sa langit. Pagka na-body change tayo, you are eternal already, mga kapatid. No? Hindi makakapandaya si Satan. Kahit na nandito tayo sa katawan na ito ngayon, no? Ine-equip tayo ng Diyos para hindi tayo madaya ni Satan. Kasi kung nasa katawan tayo ngayon ito, patuloy kang nadadaya, meron problema. Kailangan, kahit na nasa katawan pa lamang tayo na ganito, hindi na tayo madaya-daya ni Satan. Kaya nga sabi ni San Pablo, kahit kami o anghel ang bumaba galing sa langit at mangaral sa inyo ng iba sa aming ipinangaral sa inyo, huwag niyong tanggapin. Itakwil mo. Nasa katawan tayo. Nasa katawan tayo ng ganito. Pero hindi na siya makapandaya. Si Joseph, hindi na niya madaya si Joseph. Nasa katawang lamang. Di ba? Sino magsasabing pangit yung asawa ni Potiphar? Katiwala si Potiphar ng hari. Paraon, hari. Yung paraon noon, yung ng hari. No? Katiwala. Ikaw yung gobernador niya, pagkatapos, kukuha ka ng pangit. Hindi, maganda. No? Pero gwapo si Joseph. Gustong-gusto niya ngayon si Joseph. Pero si Joseph hindi niya madaya. O yung mga Joseph ngayon, hindi na madadaya. Kahit na anong mangyari, hindi na magpapadaya yung mga Joseph ngayon. Noon,
Kasi hawak pa niya noon eh. Wala tayong magagawa eh. Pero ngayon, pinalaya tayo. Pinalaya tayo ng Panginoon. No? Huwag na. Makita mo pa lang, umiiwas ka na. No? So mga kapatid, ganun ang mga, hindi nagbabago ang mga plano ng Diyos. Yung ligtas talaga, he that is filthy indeed. Yung righteous, yung matuwid, magpapakatuwid ito. Pero yung masama, yung hindi ligtas, mga kapatid, dahan-dahan kayo. Let both grow together, sabi ng Panginoon. Bayaan nyo lang sila hanggang sa harvest time. Paano hindi pinababayaan? Haharap ka sa debate. Kasi, gusto mo, ipakita mo rin na magaling ka eh. Kahit kay Eluson, pagka-debate na leave them. Pag ayaw, leave them. Kaya sabi ko, sa time na ito, hindi na yung hahayo ka naggagastos yung church, magpapadala ka doon sa souk, mangangaral doon, no? Magpapadala ka sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, pagkatapos kukunin sa mga mananampalataya yung mga gagastusin. Pinahihirapan mo yung mga mananampalataya. If you love them, no? Gusto mong mabless ang mga mananampalataya. Gusto mong pagpalain lahat ng Diyos ang mga mananampalataya. But there is a secret, no? Hindi mahirap, mga kapatid. Hindi mahirap na makamit yung mga ganun. At built-in yun sa puso ng isang tao. Built-in yun sa puso ng tao. Hindi mahirap. You can sacrifice everything para sa gano'n. You will get it. No? Personal experience. Yung personal experience, yun ang magandang patotoo. No? Sometimes unknowingly, ginaganap mo pala. Minsan, hindi mo inaasahan. Ang daming paraan ng Diyos. No? Isa lang ang dapat natin na maging matuwid tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Huwag nating tanggapin yung sin of disobedience. No? Anything that is contrary from the Word of God, it's not from God. Sinong ayaw ma-bless? Tandaan natin, I do believe. Lahat, maging sickness, maging material, maging financial, lahat ibibigay ng Diyos. Walang hindi ibibigay ang Diyos sa atin. Kasi kailangan natin yon. No? Ang lahat ng ito naman, pag pinagaling ka, hindi naman ibig sabihin ay pagmamalaki mo na gumaling ka. Pag binigyan ka ng Diyos, hindi mo ipagmamalaki na, no? Hindi mo ipagyayabang, hindi mo ipang-aabuso. Magagamit ang lahat ng ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. At anuman ang lahat, look there, sabi nga doon sa mayaman. Anong pag-aari mo doon? Hindi natin ipagmamalaki na katulad noon. Ang mga ito, mga kapatid, kaya ako sinasabi sa inyo, yung naranasan. No? At sabi nga ng Panginoon, siksik-liglig, umaapaw. Sabi ko, umaapaw pa eh. No, siksik na, liglig pa, umaapaw pa. Bakit ko sinasabi ito? Upang lahat tayo makita natin kung paano nagpapala ang Diyos. No, mga kapatid. So, yung salita ng Diyos na ito, no, ay hayag sa atin. Kung minsan hayag na, yung salita ng Diyos
Hindi ba hayag kay Eva yung salita ng Diyos? Alam ni Eva, nakikipag-usap siya kay sa serpent eh. Di ba? Alam niya. So, ang salita ng Diyos na ito, hayag sa atin. Naiintindihan natin ang salita ng Diyos. Kanino mo pa sasabihin ito? Sasabihin mo sa Catholic, sasabihin mo sa... Hindi. Lalong hindi naiintindihan yun. Pero sa atin, naiintindihan natin. Naiintindihan ni Eva. Pero nagkamali si Eva. Di ba? Nagkamali si Eva. Nag-disobey siya sa sinabi ng Diyos. Hindi yung Diyos ang may kasalanan. Si Eva ang may kasalanan. So, ano ang gagawin natin sa lesson na yon na ipinakita ng Biblia tungkol kay Eva? Mag-ingat tayo. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan at ililigaw yung marami. Magsasalita sila galing sa Biblia. At makikita mo, word for word, nakasulat naman. Simple lang. Di ba? Ang kailangan, maintindihan mo kung ano yung sinabi ng Biblia. Hindi lilipas ang generation na ito, sabi niya, yung generation na ito, hindi lilipas, sabi niya, hanggang sa mga maganap ang bagay na ito. Verily, I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Kapag, tingnan niyo kung paano namimislok ng iba. Kapag hindi naintindihan. Yung sinasabing generation, this generation, sabi ni Jesus Christ, hindi lilipas ito hanggang maganap ito. Simple lang, ano? Patay na yung mga sinabihan ni Jesus Christ noon eh. Yung generation na yun eh. Marami tayong narinig nito na ganun yung katwiran. Patay na yun, paano pa sila? Ilumipas na yung generation na yun eh. Ang sabi nga niya, pag nakita mo yung fig tree na nagpo-forth bud yung leaf, sabi niya, yung branch nalalariwa, sabi niya, yung summer is nigh. So, anong generation, yung sinasabi ni Jesus Christ, yung generation na yun. Tayo yung generation na yun na makakasaksi, makakakita doon sa fig tree. Na nag-forth bud yung Israel, na naging nation siya. Tayo ngayon ang hindi lilipas na generation na sinasabi ni Jesus Christ na, ang sabi niya, yung generation na ito, sabi niya, hindi shall not pass till these things be fulfilled. So, itong generation na ito, nakikita ngayon yung nangyayari sa Israel, sa fig tree. Hindi lilipas ngayon ang generation na ito. Hanggang maganap ito. Hanggang mag-rapture ngayon, kita niya ang sign. Ganun kahalaga ang sign, mga kapatid. No? And now, in this closing time, we can see the full revelation of the Word. Tingnan niyo kung walang revelation. Bakit sinabi pa kasi yung the revelation of Jesus Christ unto His servant John? Revelation ni Jesus Christ. Sino yung nandoon kay John? Si Jesus Christ ang nagtuturo sa kanya. Nagre-reveal si Jesus. Paano naman naintindihan ni John? When the Holy Spirit is indwelling upon you, He will teach you and guide you into all the truth. It's the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin at mag-guide sa katotohanan, sa buong katotohanan ng salita ng Diyos. Maintindihan mo ngayon. Pero nagre-reveal si Jesus, the revelation of Jesus Christ. O ngayon, ito si Jesus Christ ang nagsasalita, inire-reveal sa atin. And now, kung nakikita natin ito, sabi kasi bago dumating si Jesus Christ, mangyayari ito. Magiging bansa ang Israel, mag-forth bud siya. At yung mga Hudyo, tinanggihan na si Jesus. At tayo naman ngayon, ang generation na sinasabi, hindi lilipas yung generation na nakakasaksi. Pag nakakasaksi, nakakaintindi. Naiintindihan natin, tayong generation, na yung fig tree, yung Israel, ay nanariwa. Hindi
Hindi naman alam ng marami. Pag binasa nga yung Biblia, yung generation na nung time ni Jesus Christ yung tinutukoy nila eh. Pag nag-explain eh. Ang akala nila, yung generation na yun, ang tinutukoy ni Jesus, yung generation na nakikipag-usap sa kanya, yung nakakaharap niya. Hindi yung generation na yun. Itong generation na ito, tayong generation na ito ngayon, ang tinutukoy niya. No? Hindi lilipas yung generation na ito na nagaganap yung bagay na ito sa Israel. We are in the closing time. No? The full breaking of the world. Ito ngayon. Kaya yung secret ng Diyos, walang ititirang sikreto yung Diyos sa kukunin niya. O pagdating doon, hindi na ituro ito sa amin doon sa lupa. Nagpunta ka ng langit? Nagpunta ka ng langit ba? Hindi na ituro ito sa amin doon Hindi na break yung word. Hindi kompleto yung revelation. Kulang yung naiintindihan mo. Bago ka aakyat doon, alam mo lahat. Alam mo. Pagdating doon, hindi ka na. Sasabihin mo sa, Father, hindi itinuro ito sa amin doon Sasabihin mo sa God, Father. Di ba? Hindi. Mamamali yung Biblia pag gano'n. So, the word, the revelation of the word, the seed sign in this end time, itong salitang ito, no? Pabalik na ulit. Pabalik na sa original niya, mga kapatid. So, kung yung tao, nagkamali, nagkasala si Eva, ibabalik na niya yung tao doon sa pagiging eternal uli na wala ng kasalanan. Nagsimula sila sa walang kasalanan So, ibabalik niya tayo ngayon doon sa walang kasalanan. Aalisin niya lahat. Lilinisin niya lahat ng mga kasalanan na ito. Back to eternity. Back to eternal. No? Ito ang gusto ng Diyos ngayon sa atin na ibalik na i-serve na yung purpose. No? Na-glorify na yung Diyos. Na-exalt na uli yung Diyos. Hindi katulad noon nung time na sa langit pa lang. No? Na nag-rebelde na si Satan at si Lucifer at saka yung mga angel na naisama niya. So ngayon, lahat ng ito ngayon, no? After that 1,000 years, millennium. So magbabakasyon tayo ng 7 years. 7 years sa langit. Enjoy your vacation there, No? Huwag kayong maiiwan dito. Kasi dito, puro hirap yung dito. Ang dadanasin ng mundo. No? Magbabakasyon tayo ng 7 years with free ticket. No? Free transportation. Lahat. Libre. Free food, free board and lodging. Lahat libre. You will not spend even a real or a centavo or a dirham. Wala kayong gagastusin. Libre lahat. No, you just join. Amen. No? See you in the air. I will meet you. I will meet you. I will meet you there. No? God bless you, brothers and sisters. No? At kung praise God. Magsitayo muna tayo, mga kapatid. Si brother mo nang magko-closing prayer. Huwag niyo natin kalilimutan yung mga sign. Napakahalaga nito sa time natin. No? Itong magpapalakas sa atin na totoo na nagaganap ang salita ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid. Ang mga sign na ito ang nagpe-prepare sa atin, ang nagpapahinog sa atin para tayo ay lalong maglingkod sa Diyos ng may katapatan. So, praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, marami pong salamat sa simpleng mensahe na kahit na sabi nga ng isang mensahe, God revealed Himself in simplicity. At babalik ka rin doon sa ganung bagay, O Ama, na doon sa kasimplihan ng pagkakahayag mo ay na-miss ng marami, O Ama, sapagkat iba ang expectation nila
Salamat po, O Diyos, sa maliit na kawan na pinili mo upang ipahayag ang iyong mga sikreto, O Ama. O ano pong kagalakan ang nasa aming mga puso na kami pinili mo bago mo itinatag ang sanlibutan, Panginoong Diyos. Sa mga oras pong mga nakaraan, at sa mga oras pang darating, O Ama, sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita, patuloy kaming humihingi ng tulong sa iyo, na ikaw ang magturo sa amin upang lalong tumatag, lalo kaming maghanda sa pagsalubong sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod, sa mga ginamit mo sa exhorter, sa worship leader, sa mga ginagamit mo sa mga awiting mga papuri at pagsamba, sa mga kapatid po namin na hindi sa mga nagpatotoo at sa mga hindi nakapagpatotoo, Ama. Alam po namin na ikaw ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa, kung kaya kami ay nagkakaroon ng desire na makinig ng iyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig na ito. Wala po kaming may balik kundi ang pinakamataas na papuri, karangalan, kalwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.